Wrong spelling. 옥이라고 옥. Marco. 안녕하세요. Marco, guapo. Pang, apple. Apple di up. Apple dia. Si Little Insoy ready na for school. Summer break na ngayon mga kabisdak. July, kahapon nag-start Monday. Pero, pwede pa rin pumasok ang mga bata. Half day lang. Napasok sila ng 8:30, uuwi ng 11:30. Ne! Nagdadala pa rin ng bag pero walang laman. Tubig lang yan mga kabisdak, tsaka extra clothes. Si Daddy Insoy yan, boxing na sa ating mga chilies. And after ko hatid si Little Insoy, pupunta man yung school bus dito mga kabisdak. Sabay namin ikakarga yan doon sa sentro ng aming baryo. Nandun man naghihintay ang delivery yung naghihintay doon yung bus na naghahakot sa mga products dito sa bukid papunta sa bidding area doon sa Seoul. Same like what we did last year. Pero this year mga kabisdak, ang ganda po ng Chunyang. Maganda sila ngayon. Mas mahal kasi ito na seedlings. Mas mahal na variety. Same variety ko Chunyang pero mas maganda. Mas mahal na klase ba na Chunyang yung aming biniling seedling. Ay, na silbi라고. Ha? Tonight. Tonight yung bidding. So hindi na makakatulog si Daddy Insoy. Kaka-antay mga 11 o'clock. Malalaman namin yung price ng aming per box. One box is 10 kilos. Per box po ang presyohan mga kabisdak. Oh, excited din si Little Insoy kasi. Excited kasi. Itut. Tarungan na imong hair. Tarungan ang hair. Yan, kruchi. 조심. Tuk means first class. Butong medium class. Butong sang. Iwan ko. Tuk first class. Chunyang. Should circle Chunyang. Tapos pangalan ng supplier. Sun Samuk Imnida. Hello mga kabistak! Welcome back sa ating channel. Ito po yung mga chili sa ating latest vlog na in-upload ko kahapon. Yan, delivery. Ito po yung delivery day namin. Kahapon is nag-harvest, then sa afternoon nag-segregate si Daddy Insoy hanggang gabi. And then, medyo matagal kasi siya lang mag-isa. Hindi kasi ako pwedeng tumulong kapag nandito si Little Insoy with me. Kasi nga yung timbangan, nilalaro-laro niya. Hiniram pa naman namin yung timbangan na yan kasi hindi pa dumating yung in-order namin na timbangan. Yung timbangan namin dati mga kabistak, nasira. Sinasakyan-sakyan kasi ni Little Insoy. So ngayon, ang gagawin namin sa ating bagong timbangan kung darating na yun is itatago na namin. Hindi na namin ipapakita kay Little Insoy. Wrong spelling. 옥이라고 옥. Yung sinulat ko kasi uk. Ok. Not uk. Naka 11 kami na boxes ng first class. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. At dalawang boxes ng yung average mga kabistak.
Sa mga matagal ko na viewers, alam na nila na last year pa lang kami nag-start mag-farming ng chili. First chili farming namin started last year. So, pangalawa namin itong pag-farming. Pero different na location mga kabistak. Yung radish farm namin ngayon, yan po yung chili farm namin dati. So, mas malawak talaga ang aming chili farm dati. At ayun nga, dahil first time, marami po kaming pagkakamali. Marami pa kaming dapat aralin para mas productive ang ating chili farming. At ayun, after ng pag-boxing namin ay pupunta tayo sa sentro ng aming barangay kasi doon man naghihintay yung truck na naghahakot ng mga produkto dito sa bukid para dalhin doon sa Seoul. Mamayang gabi 11 PM po ang bidding sa Seoul. At ayan na. Yan po ang truck na nagdadala ng mga produkto. Kapag summer, madalas dito ay cucumbers, zucchini, jalapeno, chili at iba't ibang variety ng chili. Ito po ay mga zucchini mga kabisdak, ehobak in Korean. Mahilig po ang mga Koreano sa ehobak. Ito ay jalapeno. Yung may-ari nito na farmer is friend ni Daddy Insoy. Mga prutas naman is marami dito mga kabisdak. Watermelon, maraming watermelon tuwing summer. Peach, plum. Pero itong truck na ito, nagko-collect siya ng mga gulay lang. Ang kagandahan dito mga kabisdak is well-organized po ang kanilang system dito. Hindi nahihirapan kami mga farmers kung paano itinda. Hindi na kami naghahanap ng buyer. May na i-bidding na agad. Tapos basta ang ganda ng dito system ng kanilang government. Tinutulungan talaga nila ang kanilang mga farmers from planting to harvesting to selling. So ayan, papunta na po tayo sa yung may-ari ng timbangan na hiniram namin. Yung jalapeno farmer pero wala po siya dito. O yan po ang kanyang jalapeno farm. Ang lapad po niyan mga kabisdak, mahaba siya na greenhouse. Ang plano namin ni Daddy Insoy, mag-save kami ng money kasi gusto namin magtayo ng ganito, yung greenhouse mga kabisdak, para hindi na kami masyadong mag-worry sa init at ulan. At mas marami din po itong mas marami itong harvest kapag ganito guys, greenhouse. Anya? Oh, Marco! 안녕하세요. Marco, guwapo! Bye-bye. Bibigyan sana ni Daddy Insoy ng maiinom si Marco pero wala pala kaming juice na dala sa truck mga kabistak at nadaanan namin, ipakita ko lang sa inyo. Ito po ang itsura ng Korean red ginseng. Yan po ang kanyang mga seeds, yung pula-pula. Seeds po yan mga kabistak. Hindi po yan hinarvest. Ang hinarvest dito sa Korean red ginseng, yung kanyang roots. Mahal po yan mga kabistak dahil it will take 5 years after planting. 5 years mo ma-harvest yan mga kabisdak. O diba ang tagal? Kaya pala ang mahal ng red ginseng sa market. May nadaanan din kami na apple farm. Sa autumn po ang harvesting ng apples. Mga around October, last week of October to November. And then binisita namin si Dudong at Saldi para bigyan ng snacks kasi nag-grass cutting po sila sa ating radish farm. Itong radish farm namin guys, first time din po ito kaya expected na hindi talaga ganun kalaki ang ating kita dahil marami pa tayong dapat aralin. Marami pa kami hindi alam tungkol sa pag-radish farming. Maganda kasi itong radish mga kabista compared sa chili. Sakit. Di are sanay na. Wala na sakit. Apple. Apple di up. Apple di up. Madupsi. Biriyang pa sana. Halang. Halang. Radish ka mewo. Philippine radish na an mewo. Ba? Mewo. Halang. After pananghalian is mag-unboxing ako dito at i-testing ko na rin itong ating cordless vacuum cleaner habang si Little Insoy ay nandoon sa kanyang kuya Dudong at Saldi nagkikipaglaro. Habang wala siya, mag-unboxing at testing na tayo dahil takot na takot yung batang yan sa sound ng vacuum cleaner. Ito yung napili ko kasi may English manual siya mga kabisdak at marami siyang good reviews sa online shop na binibilhan ko. It comes with battery, a charger, crevice tool na gustong-gusto ko para sa ating mga window frames, suction pipe, may 2-in-1 crevice nozzle, main brush, at wall bracket.
pak na pak ito mga kabisdak. May map pa ito at ang gustong gusto ko talaga is hindi po siya mabigat. Mga 1.2 kilos lang ito mga kabisdak. So carry lang ng ating braso. And then yung sound niya hindi gaanong ka loud. Hindi siya maingay. So parang matitake ito ni Little Insoy. Tinesting ko na agad, hindi naman siya lowbat kasi may battery pa siyang natira. So, ayan, let's go mga kabistak. Ito yung para sa window frame na gustong gusto. Matagal ko nang hinahangad yan mga kabistak kasi mahirap po linisin ang mga window frames. At ito po ang kanyang handle na may dust cap na ang gaan-gaan nga, 1.2 kilos lang mga kabistak. At akala ko na nanaginip lang itong si Daddy Insoy. May kausap pala siya sa kanyang phone. Parang nasabi ko yata sa inyo kanina pero i-share ko lang sa inyo ulit na first time ko po itong bumili ng vacuum cleaner. First time, marami po akong first time na biniling mga gamit sa aming bahay kasi nga dati sa syudad man kami nakatira mga kabisdak. Nung nag-corona, nung nag-COVID lang kami nag-transfer dito sa countryside. So ayun, nangungupahan lang kami dati at hindi po ako bumibili ng mga gamit like this kasi nga nangungupahan, palipat-lipat po kami, twice kaming lumipat ng matutuluyan ng bahay. So hindi po siya wise na magbili ka ng mga gamit kasi marami kang hahakutin. So ngayon na may bago na kaming bahay, may sarili na kaming bahay, so ayan na, pwede na tayong bumili ng mga gamit. At bukod pa doon ay wala talaga akong perang pambili mga kabisdak. Kasi nga kakaumpisa lang namin ni Daddy Insoy noon. So marami kaming mga ibang priorities. So ang mga gamit sa bahay, na lang, next time na lang, ganun ang aming iniisip ba. Kasi nga, ayun nga, wala kaming sariling bahay dati. At alam nyo ba mga kabisdak, may isi-share lang ako sa inyo na nung nasa city pa kami, madalas talaga sa city, ang mga tao doon, mabilis lang sila magsawa sa mga gamit, madali lang sila magtapon ba. So kung may nakita kami na tinatapon na bagay na malinis pa, maganda pa yung quality, kinukuha namin like yung mattress. Na-try talaga namin yung mattress mga kabistak. Inuwi namin sa bahay. O yun po, kasi nga, hindi kami nagbili ng mattress at sabi ko kay Daddy Inso, hindi pa ako sanay dati, kakadating ko lang sa Korea, hindi pa ako sanay sa matigas na floor ba, sa sahig kasi sila natutulog, ako din. So ayun, may nakita sila di Insoy na mattress na tinapon, kinuha niya kasi malinis pa man at paganda pa yung quality. Nagtitipid nga kasi kami mga kabisdak. Yun po ang aming nakakatuwang istorya ni Daddy Insoy. Hindi po madali, hindi po hayahay ang buhay namin dati sa syudad mga kabisdak. Alam nyo na kapag sa syudad nakatira lahat binibili at yung sweldo ko dati, nag-teach na ako noon. Hindi pa gaano kalaki kasi kakaumpisa ko pa lang sa teaching. So, yun ang aming So, kayo ngayon, kung naghihirap kayo, patuloy lang sa laban ng buhay. Darating at darating din ang panahon na aangat din tayo. Basta, magsumikap lang tayo mga kabisdak. And of course, mag-pray kay God na gabayan tayo sa ating pangaraw-araw na laban. Maswerte lang ako at lubos ako nagpapasalamat sa pamilya ni Daddy Insoy, lalong-lalo na sa kanyang nanay, sa aking biyanan. Kasi all the way talaga ang suporta, ang tulong ng kanyang nanay mga kabisdak. Grabe. Pati ang kanyang mga kapatid ni Daddy Insoy kasi nga bunso may itong si Daddy Insoy. Talaga sila mga kabisdak, yung support is overwhelming. Charot. So, yun sa mga nagtatanong kung saan kami nagkakilala ni Daddy Insoy, parang may vlog po ako dyan mga kabisdak. Ko na lang sa comment section kasi nga may nagtatanong pa yung mga bago nating subscribers kung paano kami nagkakilala. Sa Manila po kami nagkakilala ni Daddy Insoy. Si Daddy Insoy po ay matagal sa Pilipinas. Sa Cagayan de Oro may business po siya doon. Tracking business po mga kabisdak. Which is lumubog sa bagyong Sendong kaya na bankrupt po si Daddy Insoy. Walang-wala po yan si Daddy Insoy. Umuwi po siyang Korea na walang-wala. Umuwi siya sa Korea and then nagtrabaho dito sa Korea for 2 years. Bumalik sa Pilipinas para maghanap na ng asawa. Yan, that's the truth. Kasi pinupush na siya ni Bianan at ng kanyang mga kapatid kasi nga 37 years old na siya. Wala pang girlfriend, walang asawa. So, pinupush na mag-asawa nga kasi nga patanda na ng patanda. So, ayun, nag-online dating siya. Doon kami nakakilala sa online dating. Ako din, nasa Manila ako that time, nagtatrabaho. Wala din akong boyfriend. Lang, kasi hindi man ako guys, hindi ako mahilig sa mga gala-gala ba. So, kunti lang yung circle of friends. Yung mga katrabaho ko lang aking friends, mga kabistak, at nagtitipid nga. So, hindi talaga ako lumalabas. Opisina, bahay lang ang aking ruta. So, ayun, nag-try akong mag-online dating. Diba? So,
Yun talaga ang nakatadhana para sa aming dalawa, Charis. So anyways, ang mga keys natin, hindi ko pa na tanggal sa ating mga sa ating doors. Hindi ko pa natanggap dahil naghahanap po ako ng key holder sa Daiso. Wala pa ako mahanap, mga kabisdak. So sige lang. Anyways, back sa ating vacuum cleaner. Nagustuhan ko po ito. Maglilinis ako talaga araw-araw. Maganda siya, magaan, hindi maingay, madali lang siyang i-control sa direksyon na gusto mo. O, diba? Tingnan nyo, ang lang niya, smooth siyang mag-follow sa direksyon na gusto mo. Anyways, maraming salamat po sa ating mga sulit kabisdak viewers na patuloy na sumusuporta at nanonood sa ating mga videos. Maraming salamat mga kabisdak. At nais ko lang batiin ng isang maligayang kaarawan. Happy birthday to Ma'am Chari Alonzo in Florida, USA. Happy birthday today, July 29, araw ng Martes. Happy birthday, Ma'am Chari. And hello to Ma'am Ami Santos in Tondo, Manila. Hello, Ma'am Ami. Salamat sa laging panonood. Maingay po ang ating little insert kasi naglalaro po siya dito sa aking tabi habang nag-voice over ako, mga kabisdak. Abangan nyo po sa next vlog. Nandito kami ngayon sa immigration habang naghihintay kay Saldi at Dudong. O, naglalaro kami ni Little Insoy at nag-edit na rin ako habang naghihintay. Busy kasi si Little Insoy, naglalaro kaming dalawa and then at the same time nag-edit na rin ako. Ganyan po ang peg ni Ajuma ngayon. Multitasking po tayo. Laban mga nanay. So lang naman ito, 5 minutes lang na hindi ko na-edit kanina while nasa school si Little Insoy. So tinatapos ko lang siya ngayon para may pang-upload tayo today. And that's all for today's video, mga kabisdak. Ay hindi pa pala. Ito pala i-feature ko sa inyo. Itong nagustuhan ko sa vacuum na ito, yung kanyang nozzle na pang window frame na ang galing talaga niyang sumipsip. Mahirap kasi ito linisin, mga kabisdak, kapag walang vacuum o kasi nakasiksik sa gilid-gilid yung mga dust. Yung mga spots na dyan, itim-itim na hindi ko na makuha, yan po yung galing sa semento, nung pagsemento sa flooring. So pupunasan ko na lang yan ng yung damp cloth para matanggal natin yung mga sementong dumikit dyan, mga kabisdak. Sementong dumikit na tumigas. At sa mga naghihintay ng house tour, parang no need na tayo mag-house tour kasi maliit lang man itong aming bahay, guys. At 2 rooms, dalawang bedrooms, 2 toilet, kusina, sala. Yun lang, mga kabisdak. Pero pagbigyan ko pa rin kayo next time. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta at pagmamahal sa ating channel. Thank you so much, mga kabisdak. See you on my next vlog. Ingat lahat. Please don't forget to subscribe and comment.